Hello, what's up guys? Nikon here, your Atomic Drifter, and as usual, another Honda Navi content tayo. This time using oil catch can naman. Ayan. So, hindi ko pa siya may kakabit yan, pero i-explain ko lang kung bakit siya ginagamit. Bakit ko siya lalagyan ng ganyan. At saka, paano ko siya gagawin. So, ayun, recently kasi guys, nagtanggal ako ng airbox. Ayan. So, nagpalit ako ng pad filter. Ayan, yun yung pad filter ko, nandyan siya guys, nakatago. Para hindi maulanan. Ito naman, sinusuksok ko doon. Kasi, ano din yan guys. Sinusuksok ko lang dyan. Nakaganyan yan. Pero prone din to sa ulan guys. So, ayun. So, okay naman. Pero like I said, prone siya sa ulan. Pero yung isa pang issue doon is yung mabahong amoy. Kasi yung fuel vapor guys, na hindi nasusunog doon sa combustion chamber, binubuga palabas dito sa hose na to. Magkasama yung fuel vapor na hindi nasunog at saka konting langis na galing sa makina. So, ayun, lumalabas dito at sumisingaw yun. Kaya yun yung mabahong na amoy natin kapag nagpalit tayo ng pad filter. Kaya normal lang yun guys kung nag-open pad filter na kayo at may naamoy kayong mabaho. Kaya huwag kayong kabahan. So, para ma-eliminate yung amoy na yun tsaka yung threat ng ulan. Eto guys, gagamit ako nitong tinatawag na oil catch can. Ayun. So, eto guys. Bali, itong oil catch can guys, isasaluhin niya yung oil mist tsaka yung fuel vapor. Kasi yung pressure na nilalabas dito sa engine breather. Sasaluhin niya papasok dito sa inlet. Pagpasok sa inlet, papasok siya dito sa air chamber niya kung saan naman i-filter niya, ma-filter yung oil mist or yung langis, konting langis na binubuga. So, mangyari sa langis yan, ma-filter dito, malalaglag naman dito sa oil catch can. Ayan. So, pwede mo siyang baklasin pag pwede mo siyang linisan at itapon. So, lalabas doon. Tapos yung hindi nasunog na gasolina, i-feed out naman yan dito sa outlet, dito sa hose na to. So, ang gagawin natin dito sa hose na to guys is, parang gagayahin natin yung mechanism or yung process na ginagawa ng stock airbox. So, yung unburned fuel vapor na na-filter doon, ibabalik natin doon sa carb intake. Pero hindi natin siya i-directly dyan na isusuksok. Ilalagay natin siya malapit doon sa pad filter. Para pag dyan kasi directly medyo mainit yung ibinubuga niya, baka mas disrupt daw yung flow of air sa loob ng carb intake. Kaya doon natin siya ilalagay doon sa malapit sa pad filter para humalo na siya sa fresh na hangin na nahihigop ng carb. So para gawin yon, ay sauce. Ayan. So ayan, para ma-connect natin siya dito, gumawa ako ng DIY na plenum or junction chamber. So ano ba yung plenum junction chamber na to is, ang purpose niya is dito papasok yung corrugated hose natin. Corrugated hose yung gamit ko guys para pag nag-play tong shocks, tong makina kasi sa swing arm gumagalaw, na gumagalaw-galaw din lang siya. Hindi siya fix kasi may zero sa vibration and impact pag yung matigas ang gamit natin. So ayun, dito siya junction kasi dito nga siya magmi-meet, isa dyan. Tapos yung isa dito sa pad filter natin. At saka magbubutas ako ng butas rito. Maglalagay ako ng hose na parang ganito. Pero mataba to guys para sa hose natin. So gagamit ako ng mas maliit dito. Ibubutasan natin yan. Magiging dito. So ayan. So magiging ending na itsura niya is ito nasa loob to. Ito nasa loob. Ayan. Binutasan ko pala yan guys. Ayan. Nasa loob. Tapos ito syempre kukonekta doon. Ganyan ko lang muna. Hindi ko muna ayusin. For ano lang. Demonstration lang muna. Bali, ganito magiging itsura niya guys. Ito yung oil catch can. Ito yung engine breather. Yun yung outlet. Ito yung hose. Ang haba pa guys, pero puputulan ko yan. Papasok siya naman dyan. Yan. Tapos, iko-connecta natin dun sa junction chamber na ginawa ko. So, para magiging ganito siya. Pwede ko siyang, since meron yung mga lagayan pa ng suran, pwede ko siyang lagyan ng bracket dito. Pero ang gusto ko nga open dyan, so possible. Ang plano is mag-weld na lang ako ng bracket dito sa foot peg. Yan o, may bakal naman dyan. Maglalagay ako dyan para sa banda rito ko siya may ilalagay. Para nakatago. Yung mounting ano niyan, yes, na-adjust yan, naiikot yan. So may tatago rin yan. Gawa na akong bracket na merong cup, parang cup holder para nakaupo to, nakarest. Kasi medyo mabigat siya eh. So nakaganyan siya. Yan yung magiging itsura niya guys. So, tanggal nyo na lang yung hose siguro. At saka yung size ng plenum natin under pa yan, experimental stage pa lang. So pwede pang paliitan. Hindi naman kailangan malaki yan eh. So, ganyan yung magiging itsura guys. So yun lang guys, magiging rainproof na yung setup ko. At the same time, wala na rin yung mabahong amoy. At the same time, mare-recycle na rin yung
fuel vapor na hindi nasunog ng combustion sa combustion chamber. Babalik sa carb intake, mare-recycle siya at susunugin ulit. So, wala na yung mabahong amoy, rain-proof, at saka may dagdag cheche boreche yung Honda namin. So, yun lang guys, share ko lang. Hindi pa siya magagawa ngayon kasi marami pa akong kailangan like bracket, tsaka mga connecting hose na mas matino. Kasi more on DIY lang ito mga ginamit ko eh. Mga available na material lang dito sa bahay. Tapos, ulan ng ulan, daming birds. Ayun. So, yun lang guys. Share ko lang yung kalokohan, kagaguhan ko sa Honda Navi ko. Shawara out. See you on my next video.